Ayan, so magandang araw mga kababayan, nandiyan sa Steven PH. Yan ngayong araw po, gusto kong pag-usapan yung nangyayaring tension dito po sa Davao. Kasi nga po, ang nangyari po is may mga kapulisan po tayo nagpunta dito po sa may Davao kung saan isa po sa property ni Kibuloy ang kumbaga pinuntahan po nitong ating mga kapulisan. Kasi naman mga kababayan, no? Kung sana sumuko na lang siya. Kasi parang anong nangyayari? Kasi hinarang po eh. Parang naging human shield itong mga members ni Kibuloy. Sila yung ginawang human shield. Diba? Ikaw ba naman na self-proclaim ka na clinic-claim mo ikaw yung appointed. Tapos ginagamit mo yung mga members mo bilang parang barikada. Diba? Para lang hindi mapasok yung, ayan nga, yung isang property nila dyan sa may Davao. Diba? Kung sumusuko ka na lang sana, ginagawa mo sana yung tama, diba? Yung dapat, yung isang mabuting ehemplo na isinusuko yung sarili niya dahil may ginawa siyang mali, dahil lumabag siya sa batas. Diba? Ang nangyayari kasi mga kababayan, mas pinatutunayan niya lang na guilty siya. Mas pinatutunayan niya lang na lahat ng mga akusasyon sa kanya totoo, diba? At mas pinatutunayan niya sa atin na yung pag-claim niya, pag-self-proclaim niya na siya yung appointed, is hindi rin totoo. Kasi ikaw nga hindi mo, kumbaga, hindi mo kayang gawin kung ano yung tama. Na sumuko ka, dapat, diba? Kasi ito pa mga kababayan. Ito, gusto ko lang din sabihin na alam nyo naman na itong Vice President natin, tahimik to pag-usapin, kumbaga national security na po ang pinag-uusapan. Like yung panghaharas nga dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo naman po na wala. Ang lagi sagot nito is no comment, diba? Pero ito hindi ko alam kung kasama ba sa mandato niya si Pastor Kibuloy. Kasi parang pagtungkol sa kanya, laging may komento. Laging may say. Hindi ko tuloy alam kung parte ba to ng mandato niya. Kaya, lagi siyang may say sa nangyayari kay Kibuloy. Diba? Ang sabi po na kasi, kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Una po sa lahat, sana, bago mo to sabihin or bago ka mag-react ng ganito, sinabihan mo yung tatay mo noong siya pa yung naging presidente. Kasi yung mga EJK victim niya, binigyan niyo ba sila ng karapatan? Ipinagkait niyo po yung hustisya na dapat bilang Pilipino, meron din sila nun, pero hindi Diba? Tinanggalan niyo sila ng karapatan na magbago. Tapos ngayon, ito yung sasabihin mo. Maayos, katanggap-tanggap at makakataong pagpapairal ng batas. Kayo nga, pamilya nyo nga Kumbaga yung mga sinasabi nyo, hindi naman nagre-reflect sa ginagawa nyo. Kayo mismo, hindi nyo nga alam Yung ginawa nga ng ama mo, hindi mo alam Na hindi makatao yun Panigurado may magsasabi dyan, paano ng mga nabiktima ng adik? Bakit? Sigurado ba kayo lahat yun? Lahat sila? Paano naman po yung mga napagkamalan lang? Hindi nyo sa akin pwedeng sabihin na paano yung mga nabiktima ng adik na yan. Kasi bigyan nyo akong listahan na totoong may mga nabiktima, lahat ng mga naging EJK victims na yan. Pero hanggat wala kayong karapatan na pagsabihan ako. At lalong ito statement na to, walang kwenta to. Bakit? Kayo nga mismo, hindi nyo kayang gawin yan sa kapwa nyo Kayo nga mismo lubalabag kayo. Tapos tuturuan nyo pa ng mga tao. Tuturuan nyo pa. Natuloy ko po. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy kahapon. Bali nung po ito, June 10. Nasanihin ng questionable pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Paano nga po yung mga naging biktima ng EJK? Yun nga, walang salita, walang explanation, hindi nakakuha ng abogado
hindi nagkaroon ng pagkakataong depensahan yung sarili, lalo na po yung mga napagkamalan lang. Lalo na po yung mga naging kahawig lang. Kasi, nung previous admin, nabalita po yun na may mga ilan na naging biktima ng EJK na napagkamalan lang dahil kahawig lang. Paano po yun? Maibabalik niyo ba yung buhay ng mga yun? Mapapairal niyo pa rin ba yung tamang proseso ng batas? Hindi na, di ba? Kasi wala na eh. Tapos ngayon, magsasabi kayo ng ganito. For the sake of that self-proclaimed appointed. Sabi pa, huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Sino na naman ang writer mo dito? Kasi hindi niyo to kayang sabihin, mga kababayan. Iruin mo nga yung mga national issues nga natin eh. Hindi na mai-address yung mga national issue, yung mga national concerns. Siyempre bilang pangalawang mataas ang posisyon dito sa Pilipinas, kailangan namin malaman kung ano yung stand mo sa mga issues na nangyayari sa bansa. Wala kami pakialam o hindi namin kailangan yung stand mo tungkol dito sa fugitive na to. Sabi pa, maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisa ang lahat sa pananalangin para sa katotohanan at hustisya. Talaga, coming from you, coming from your family, puro kalokohan to eh. Hindi nyo nga to nagawa eh, ng previous administration. Lahat ng mga nakasulat dito, nilabag nyo nga lahat. So, paano nyo kami mapapaniwala? Paano kami maniniwala sa inyo? Kung kayo mismo hindi nyo naman kayang panindigan yung sinasabi nyo. Kung kayo nga mismo, puro kasinungalingan. Ito na ba ang mandato ngayon ng Vice President na makailam at magkomento sa isang fugitive? Sa isang wanted? At pagdating sa national issues, national concerns ng Pilipinas, walang say kasi hindi niya daw mandato eh. Pero sige, buloy mandato mo. Ano yun? Kasi ito pa mga kababayan. Naglabas po kasi siya ng statement. Sabi, actually may nilabas din ng statement yung tatay niya. So, ayan, basahin niyo na lang po kasi ayoko na magkomento kasi puro ka-plastikan eh. Para namang hindi natin alam na puro ka-plastikan lang sila. Sila nga mismo, hindi nila kayang panindigan yung mga pahayag na nilalabas nila. Puro kasinungalingan. So ito, ang sabi niya kasi dito, ang unit team was the tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then, tapos na ang elections. Nanalo na kami. Ay nagpapasalamat kami sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. We are not candidates anymore. Yun nga, hindi na kayo candidates. Hindi yung basta pasalamat lang. Kailangan namin makita na nagtatrabaho ka. Na ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi lang bilang Vice President. Pati bilang DepEd Secretary. Kasi hindi ka namin maramdaman. Paano kami maniniwala sa'yo? Kung ikaw nga mismo, hindi namin maramdaman. Hindi namin nakikita yung ginagawa mo. Alam mo yun, kahit pilit kong tignan kung ano yung mga ginagawa mo, wala eh. Puro palpak. May pinagmanahan? Lahat palpak. So parang pinapalabas mo na ginamit mo lang si PBBM para manalo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ikaw ang ginamit. Kasi matagal nang may mga loyalista eh. Panahon pa ni Apo Lakay. Yung mga Duterte loyalist, kailan lang ba sila? Kaya hindi mo sa amin pwedeng sabihin na ikaw yung ginamit, na kayo yung ginamit. Kayo ang nanggamit. Sinamantala nyo na yung mga loyalistang naniniwala kay PBBM. Sabihin na ikaw yung ginamit kasi ikaw yung nanggamit. Accept the fact. At hindi mo pwedeng sabihin na dinala si PBBM ng mga supporters mo. Kailan lang ba lumitaw yung mga yan?
Kailan lang? Yung mga loyalista ni PBBM, kaya po lakay pa. Nandyan na. Baka ilang taong ka pa lang nun. May mga loyalista na. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kayo yung ginamit. Kayo ang nanggamit kay PBBM. At hanggang ngayon, ginagamit nyo pa. Di ba wala na nga unity? Bakit nandiyan ka pa sa DepEd? Bakit hindi ka pa bumaba? Ha? Hanggang ngayon, nandiyan ka pa. Kung may hiya ka pang natitira, diba? Dapat mag-resign ka na. At huwag kang mag-alala, yung mga supporter mo nagsasabing, kung hindi si Sara, sinong papalit ng DepEd Secretary? Marami. At malalaman nyo yan, mas maraming capable. Mas marami po ang mas may kayang mag-handle ng posisyon na yan. Mas maraming qualified. At overqualified pa nga eh. Yung DepEdsec natin, walang ginagawa. Yung mandato niya para dun sa fugitive lang. At hindi para sa mga Pilipino. At lalo na hindi para sa DepEd. So yun mga kababayan, kayo, ano masasabi niya dito? Dito sa pahayag na to. Na dito may pahayag siya, pero sa mga national concerns, national issues ng Pilipinas, wala siyang masabi. Paano? Daig pa na ata yung high school na magbigay ng pahayag Daig niya pa. Baka kung siya lang itself, hindi niya kayang magbigay ng komento. Kasi nga, kailangan niya pa ng kodigo. Diba? So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.